Any question so far dito sa part na to? Bago tayo mag-jump to, oops, dito na ba tayo? Saan na tayo? Complement, right? So example number 1, yes, we already finished this one. Example number 2, yes, we already finished this one, right? Yes, sir. So dito na tayo sa Boolean set. Bago pala Boolean set operation, so may mga question ba regarding with complement? Alright, so none coming from Mr. Dan. Sir, wala, sir. Sir, wala. So, para pa. Yan yung pan eh. Yan yung hindi na namin pwedeng sabihin, ayusin mo yung upo mo. Eh, wala ka sa bahay nyo. Sir, Paano andito yan? ako sa bahay, sir. Okay sa bahay nyo, di ba? Wala na. Pwede kayo Ay, sir, paano kung pag kunyari din, sir, di ba sabi mo, naorasan yung sa may canvas. Eh, paano kapag, sir, di ba, pag binuksan mo yung canvas cut, makikita mo naman na yung tanong. Tapos, doon mo na isa-solve para kapag inopen mo yung canvas cut, diretso sagot na lang, sir. Paano pag ganun yung nagawa ngayon, sir? Kaya mabilis yung time kapag, tinake yung quiz. Then kapag, kasi hindi ka naman basta-basta pwedeng ibagsak ng instructor mo eh. So sasabihan ka niya, i-remind ka niya na bakit tinake mo lang to for 30 seconds. Sabihin mo yung reasons mo kasi sir, ma'am, pagka-view ka pa lang nung, or pagka-open ko pa na ng quiz, hindi pa ako nag-start. Nakita ko na yung question, so tinake advantage ko na po yun. So ganun. Yes, sir, So, ginawa ko na ba yun? ganun kasi minsan nagagawa, sir, kapag sinusolve ko muna bago ko sagutan. Same situation, sir. So, dapat talaga, instruction lang. So, instruction ko lang nga eh, answer what is asked. And then, yung mga specific question, and then specific na instruction, nandun na rin sa loob ng mga questions. Yes, sir. So, di ba bago mo kasi i-open yung, question cut, nandun na mismo yung tanong. Kaya, sir, sinosolve muna bago sagutan nga. Kaya, nakukuha ng 2 minutes, ganon, 1 minute, ganon. Tama naman. Okay na naman yun. So, mali na ng instructor yun kasi hindi niya alam na pwede palang mag-view muna kaagad bago niya parang, di ba parang, ano tawag dito, start quiz pa tawag doon? May pinipindot yata akong start quiz bago talaga magpakita. So, yeah. Kasalanan ng instructor yun. Anyway, sir, wala kang kasalanan, sir. Ayos yun, sir. Para mas madali, sir. So, i-solve yung ganun, sir. Kasi, pag ganun ka, unlimited yung oras mo, sir, na mag-solve eh. Wala kang inaabol kasi, sir, meron ding yun. Parang due date na, basta, sir, may due yun eh. Sabi mo na 1 oras, ganun, sir, di ba? Minsan, nagbibigay ng ganun. Kasi, actually, sa akin, alam nyo na kaagad kasi yung quizzes is nandito naman sa PDF. So, okay lang kahit 1 minute or 30 seconds kasi alam ko sinagutan nyo na muna. Na sinasabi ko rin naman sa inyo na sagutan nyo na dito, okay? Bago nyo sagutan sa Canvas para magsasagot na lang or mag-i-input na lang kayo ng mga answers. So, yeah. Wala nang problema sa akin. Ang sa akin lang is dapat kayo mismo yung nag-solve, okay? Hindi nanggaling sa ibang estudyante. Kasi in the future, kayo rin yung kawawa. Mataas yung grade nyo or nakapasa nga kayo pero hindi nyo naintindihan yung past topics and then mag-proceed kayo sa advance, mas may hirapan kayo. Alright, so any other concerns so far? Bago tayo mag-proceed? Alright, so I think none. So the next one is Boolean set operations. So basically this one is just a combination of union, intersection, and then the complement. Okay. So dito, dapat tong set operation na to. So Boolean kasi is true or false. But in here, we have to prove that this one is true. Alright, so we have to show that this one is true. A intersection, B complement. Okay, so we have here example number 1. So the universe is, ito range ng universe natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then we have here the elements of set A and then the elements of set B. So for set A, it's 2, 4, 6, 8, 10. And then for set B, it's 6, 7, 8, 9, 10. So it is asking us to find the A intersection B complement. Alright, so kapag intersection, all we need to find is where the set A and B complement intersected with each other. So ang given lang is ito. Okay,
So, ang second step nyo, since given naman na yung set A natin, so para malaman natin yung mga elements ng B complement, so you have to create a list for B complement. So as you can see right here, the B complement is 1, 2, 3, 4, 5. Alright? So again, kung ano yung meron dito, dapat wala siya dito sa, ang gulo na. Kung ano yung wala dito, okay, yun dapat yung meron sa'yo sa B complement. Alright? So paano mo malalaman kung saan ka mag-start or saan ka titigil? So dito mismo sa universe set mo. So ang range lang ng number natin is 1 to 10. So dito, 6, 7, 8, 9, 10 is already given. So 5 and below will be your B complement hanggang sa 1. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So from here, pwede na natin i-compare yung B complement saka set A natin. Right? So check natin isa-isa. So 2, yes. So meron sila, parehas sila. So that is one element where B intersected. 4, yes, nandito rin. Okay, and then 6, wala dito. 8, wala rin dito. And then 10, wala rin dito. So as you can see, the element where B intersected is 2 and 4 only. Right, so this is the answer for example number 1. Okay, so yeah. I'll give you guys 30 seconds to analyze that one, just in case you're confused or you didn't get it. Get, sir. All right. So just in case you didn't understand it or you didn't understand how I explain it, so we can actually watch this one. This is, I think, only a 2-minute or 3 minutes video. So yeah, ito yung step-by-step kung paano niyo papakita yung solution. All right. So what about the others? Did you guys get this one? What is that? Silence means yes, or silence means no? Yes, sir. Yes. All right. So I hope to those who didn't answer, naintindihan nyo yung itong example number 1 natin. So kung sakaling hindi pa rin, okay, kung napanood mo na yung video ko, napanood mo na to, okay, so feel free to message me anytime. Okay, para ma-discuss natin yung kung saan ka nagkakaroon ng problema. Alright, so yun lang naman for Boolean set operations. Actually, parang summary na nga lang to kung sakali sa union, sa intersection, and then sa complement. Okay, so here's the summary of what we have discussed. So a Venn diagram is a visual. Actually, this is not like a summary. It's like a definition of each what we have discussed. So a Venn diagram is a visual diagram that shows the relationship of sets with one another. And then the set of all elements being considered is called the universal set, which is the letter U, and is represented by a rectangle. The complement of A is, yun, nalagyan nyo lang ng quit. Actually, some symbols is a bar sign. So A and then merong horizontal line sa taas. So that is another way for us to be able to show that this one is the complement of set A or complement of that variable or certain variable. So ito ang ginamit lang dito is apostrophe, single apostrophe, right? And set A and B are disjoint because they do not share any common elements. So na-discuss ko na to kanina sa pinakauna pa lang. And then B is a proper subset of A. This means B is a subset of A. But B is not equal to set A. It's just that lahat ng element ng set B natin is nasa set B. But that doesn't mean that they are equal. And then the intersection A and B is the set of elements in both set and set B. Okay, so intersection, wherein that is where the part they've intersected or they have the same elements. And then the union of A and B is the set of elements in set A or set B. Okay, and then just in case binigyan kayo ng kagaya ng empty set, binigyan kayo ng question na merong empty set. So
if it's intersection, so since wala namang element na mag-intersect sa isa't isa, so you can just put here empty or null set or empty set. Okay, so either of those two, this is the symbol of those two, empty set or null set. And then for union, okay, so actually pagko-combine niyo lang naman yan, parang set A plus empty. So since empty naman to, so nothing will be added to set A. So whatever is the elements of set A will be your result or will be your answer. I changed the code. Sorry po, hina ng net. Okay. So that's okay, Mr. Gaya. So you can just rewatch our pre-recorded video once I've uploaded this one in YouTube. Okay? So ito yung, actually hindi ko na ito na pinanood. Hindi ko alam kung paano niya pinaliwanag itong mga to. Anyway, if you want to watch this one, which is the explanation of this short summary, so you can watch this one. Alright? Well, I think hindi naman na kailangan since very straightforward naman itong mga nandito. Okay? Alright, so that's it for the summary. And as usual, right after those examples, you're going to have a quiz. Okay? So here's your quiz on set operation. So we have universe ranging from 1 to 15, and then we have 4 sets, wherein they have their own respective elements. And then we have 8 questions, which is 5 points each. Okay? So I suggest gawin nyo muna sa paper, okay, para kapag sa Canvas, saglit na lang. Like again, 1 minute or 2 minutes na lang yung gugugulin yung oras dun sa Canvas. So find A union B complement, A complement union B, A complement union B complement, and then C complement intersection A, B intersection B complement, and then B intersection C, and then D complement intersection C complement. Right? So this will be your last quiz in my subject. Okay, so here's where I got those examples. And yeah, oops, hindi ko na ilagay yung end of presentation. Kalimutan ko. Anyway, that's it for this chapter 7. So yeah, yung remaining time na meron tayo will be the question and answer or the consultation. So pwede natin itong tawagin consultation. So do you guys have a concern or a question or clarification regarding with Sir, ano yung coverage ng exam na, ay yung ngayong finals? Anong coverage ng exam? coverage of your, actually, konti lang eh. 3 modules only. Yung statistics, and then what is the first Yung one? latest yun, sir? Oh, yung mga diniscuss lang natin, nung past lang. So the logic puzzle, I guess. Yeah, logic puzzle. And then the statistics. And then this one, set operations. Alright, so yan. Yun lang naman. 3 module lang naman yung i-review. Thank you, sir. Alright. So, i-take advantage ko na rin to para hingin yung feedback nyo regarding with how I explain things or regarding with how I teach. Okay? So, ano yung mga comments nyo? So, I'm very open. Okay lang. Sir, ang pangit ng boses nyo. Sir, ang pangit nyo. Okay lang. Literal. So, be honest. Okay? Kasi gusto Sir, ko appreciate ko yung effort mo pagtuturo. Yan. Tama. All goods lang, Sir, ang pogi mo, sir. sir. Ikaw lang tuturo sa... Oo, sir, ikaw nga lang nagtuturo sa amin, sir eh. Sana all may Pogi-pogi mo bebe, pa, sir. oh. ano yung iba. Puro Sana all, sana all. Puro Na all may baby, no? Kasal na ata si sir eh. Hindi pa. Ipon muna. Hirap makasal ng walang ipon. Ay, shot na lang yan, Madali. sir. Madali. Ang maganda dyan, na-enjoy nyo pa yung kabataan nyo. Well, except right now kasi pandemic, hindi nyo ma-enjoy maglakwatsa, hassle. Makapaglakwatsa man kayo, hassle dahil may mga requirements kailangan nyong dalhin, mamas pa, mag-face shield. So, it's not that comfortable as before.
So may mga iba pa ba tayong concerns? Wala na, sir. Or Sir, may kahit ka ng mga madami, sir. mag-share ng Yan, mga sir. kwan dyan, Ikaw karanasan? magpapagutom, sir. Okay, so we can use Para this. malupitan yung turo mo, sir. Para Ano? all goods. Ano? That masarap ulam mo, sir. That masarap ulam mo. Dapat sa ako naman. Laging masarap ang ulam. Depende sa iyo eh. Ay, Kahit tuyo lang. anong ulam yan, sir? Ha? Tuyo. Tuyo. Ay. Joke lang. So, May tuyo, sir, ah. Okay, so ilan tayo ngayon? Dumami ba tayo? 7 kanina eh. Ay, 8 pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Yeah. So there's an additional one. Nadagdagan ng isa. Oh, wala yata si Kwan ngayon ah. Si Miss De Vera. Siya yung mahilig Sir, kung yung pumasok ngayon, sir, yun yung mga masisipag mong estudyante, sir. Sabagay, totoo naman yan. Okay. Eh, yung may mga Kwan, may ano bang tawag dito? Hindi naman tawag eh. Pero kayo yung parang may gana, ganun na lang. Okay. May ganang makinig to the exam. Right? Kasi possible, hindi ko sana i-record lahat ng video natin, pero magsasuffer kasi yung mga klase nyo hindi nakaka-join. Okay, so ang hirap lang kasi parang unfair, like if you have the mean to join with us with our discussion, so much better. Pero yung iba kasi, parang, sige, recorded naman. Alam nyo na, parang tinitake for granted na lang. Recorded naman, so papanoorin ko na lang mamayang gabi kapag nasa mood na ako. So that's okay. Pero as a part of being instructor, so parang feeling ko, yun, so hindi mo trip makinig or busy ka lang. So dalawa lang naman yun. It's either hindi mo pa trip makinig or busy ka lang. And yung iba naman siguro talagang hirap yung internet connection. So lagi siguro nadi-disconnect. So meron din yung mga ganun yung kaklase, which is, yun nga, naaawa ko. Pero ganun talaga. So ganun kasi yung way of learning right now. Lahat kasi puro with the means of computer. Yung iba nga dyan, may na-experience ako dati, cellphone lang yung gamit niya. Okay, pero nagagawa niya pa rin yung gampanin niya. So wala silang internet connection, data connection lang. So yung share pa niya sa akin is naghahanap siya ng signal palagi. So wala siya sa loob ng bahay kasi mahina yung signal sa loob ng bahay. So hanga ako doon sa student ko yun. Nakalimutan ko yung pangalan pero meron akong estudyanteng gano'n. So lalabas pa talaga para maghanap ng magandang signal. So imagine that. So yung sacrifice nila para lang maka-join. So I hope kayo, be thankful kayo kasi nakaka-join kayo ngayon. Okay? You have the mean to study right now. Yung iba dyan talagang may cellphone. Kung gusto man nilang mag-aral pero walang cellphone, walang internet connection. May cellphone man, hindi naman masyadong ayos. So wala din. Alright, so lahat kayo, CE1E, lahat kayo dito is civil, right? Yes, Sir, sir. yes, sir. So, yeah. So, ang gawin nyo muna ngayon, so tuturuan ko kayo ng dalawang bagay. So, we have the vertical learning and then the horizontal learning. So, ang gawin nyo ngayon as early as of now, do the horizontal learning. So, kapag sinabi natin horizontal learning, so explore nyo muna lahat ng bagay. Possible, alamin nyo muna lahat. So, kung papansin niyo horizontal kasi wala kayong progress, hindi pa kayo maangat. So, flat lang, nag-widen lang kayo ng knowledge na mga gusto nyo matutunan. And then, pagpatak ng, let's say, 3rd year or 4th year high school, college, not high school. So, doon na kayo mag-vertical learning. So, kasi parang pag nag-major kayo, parang gusto ko sa part ng AutoCAD, parang gusto ko sa part ng ganito. Okay, so may mga specialty, hindi ko kasi kabisado kung ano yung mga linya ng mga civil. So computer engineering kasi, as we all know, I am a computer engineering instructor. So marami rin kasi sa amin. So yung iba nagsa-software engineering, yung iba nagsa-networking, yung iba nagsa-cybersecurity,
Yung iba nag-web developing, yung iba Android application, and so on and so forth. Okay, so sa inyo, third year college pa lang or fourth year college, doon na kayo mag-vertical learning. So pag sinabi natin vertical learning, yun na yung diretso, di ba? So vertical nga eh. So dito na papasok yung gusto nyong expertise. So isang topic lang or isang subject lang yung gusto nyong i-master. Well, possible naman mga 2 or 3, okay? So ganito, horizontal siya na focus na doon sa 3 yun. So yeah. So sa ngayon, alamin nyo muna lahat. Okay? Fundamentals is the key. Okay? For you to be able to know or for you to be able to master one thing. So without fundamentals, may hirapan. Right, so we now only have 10 minutes. So yeah, if you don't have a question anymore, so kung may gagawin ka, so you may now leave actually. So kwentuhan na lang to eh. Okay. So tapos na tayo sa mga discussion natin. Pero kung may gusto ka namang i-share, O sir, kwentuhan lang sir. Magkwento ka sir tungkol sa buhay mo sir. ano, tungkol sa? Tungkol saan? Buhay mo sir. Ilang taon ka na ba sir? Buhay mo sir. 24 right now. Oo sir. Para makilala ka namin sir. The best kang teacher eh. Ikaw lang nagtuturo sa Zoom. Yon, nadali mo. So, ano ba? Masishare ko sa inyo. Well, start na lang tayo sa first job ko. Actually, before I became an instructor, a college instructor sa UC, I became an ESL, ano pa tawag dito? ESL tutor, okay? So, yung iba kasi tutor yung tawag, yung iba naman ESL teacher. Pero sa akin, ang gagamitin ko is tutor. Okay. So, I became an ESL tutor before for 6 months before I became an official college instructor in UC. So, 6 months ako doon. And then, yun, after nun, diretso na ako hanggang dito. So, actually, magto 2 years pa lang ako sa UC. So, bago-bago pa lang ako. So, pagka-graduate ko, nagkaroon ako ng trabaho. And then, yun, 6 months. And then after nun, dito na ako sa UC. So, yun lang naman. And, ano pa ba? Ano mga gusto nyo malaman? Kasi mahirap magkwento ng wala akong idea kung saan ako mag-i-start. Sir, hindi ka ba sa UC nag-graduate sir? I graduated in UC. Sa UC ako graduate. Saan ka nag-college sir? Sa Ay. UC nga. Sa UC ako nag-college. Doon ako graduate. So, the reason kung bakit ako nasa UC, hindi naman ako talaga actually nag-apply sa UC. Nag-apply muna ako sa TI, nag-apply ako sa MOOG, okay. Pero yung iba kasi doon is, yun, doon pa lang sa resume, bagsak na. What do I mean by bagsak? So, syempre, kumuha na sila na yung mga may experience, yung mga matataas yung mga nakuhang certification, tapos na sila ng MC2, TESDA, blah, blah, blah. So, yun. So, doon, talo ako kasi sila more on the field. Pero dito kasi sa UC, actually, kulang din ako sa experience dapat. Pero since yun nga, ESL instructor ako and then, hindi ko alam, so tumiming lang na inline yung experience ko before, which is not really engineering, pero purely English kasi nga ESL. Pero nakatulong yun sa akin para maipasa ko yung mga interview. Okay? So imagine, without me knowing how to speak English properly, so I might not be able to pass, those questions na sobrang hirap na elaborate this one, blah, 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 in 5 minutes or in 10 minutes. So, bibigyan ka kasi na ng oras eh. And then, magde-demo teaching ka pa. So, dapat nasa pure English din yan. So, yeah. So, timing lang na sumakto talaga yung job ko before. Kasi ang talagang gusto ko naman is web developing. Which is, yun, nagsa-sideline ako sa web dev kung may time ako. Pero kung busy, like right now, kasi maraming mga subjects na given na bago sa akin. So, sinantabi ko muna. So, sa bakasyon ko na lang itutuloy ulit. So, yun lang naman. So, kayo, kung gusto nyo talaga ng... Ba't ano bang kinuha mong course, sir?
Computer engineering nga ako. Computer. Hindi Ay, ako kasi- engineering. Oo, computer engineering ako. Pero sir, That is may ano ba yun sir? May board exam? magkakaroon pa lang ngayon. Ang meron kasi sa amin ngayon is May board certification. exam yun sir? Dati wala. Hanggang ngayon actually wala pa. Currently, inaano pa lang sa batas. Okay, magkakaroon na kami soon. I think 2023 yung parang prospect year nila. So bago-bago lang. Yung iba, certified computer engineering. So meron kaming certification. Yung mga ganun. And then meron pang professional computer engineering. And then yung exam. So yan, yung mga ganun kami. Iba naman Cisco certified, mga ganun. Any other? Sir, sa ano ba? Sa paghahanap ng job, hindi ba sila most common na kinukuha nila yung grades, hindi experience? Di ba meron yung ganong ibang companies na, no? Parang Actually, more grades. sabihin ko na sa inyo sabihin ko na sa inyo. Well, actually kung may titingin man na company, okay, may titingin man na company, bihira, like 10% na titingin sa grade. Okay, ang titingnan talaga nila resume. Right? So sasabihin ko na sa inyo ngayon pa lang, grade, parang pan lang yan parang palabas lang yan na masipag ka noon. Pero how about ngayon? Okay, kasi pwedeng maraming kasinungaling sa grade Alam niyo na, pwedeng nangopya ka lang, pwedeng sobrang dali ng, yun, isang factor din pala yun, yung school. Okay. So, kahit hindi nila tignan yung grade mo, let's say graduate ka ng UP, kahit puro 75 yun, pero graduate ka ng UP. So, yun, isang factor din. And then, yun, mga certifications mo, and then yung mga, let's say kung board passer ka, kung meron kang board exam, so yun yung mga tinitignan nila. Then pangalawa, kasi hindi naman basta-basta Hindi porket maganda yung presentation mo ng resume, maganda yung mga certifications mo, yung mga natapos mo, mga achievements mo. Hindi pa doon matatapos. Okay, mostly dyan, bago kayo talaga i-hire, is meron kayong technical na demo. Let's say, ano ba yung mga portfolios mo? Let's say, civil ka, di ba? Or kung architect, kasi mas madali kung architect. Papakita lang nila yung portfolios nila. Yung mga drawings nila. So, hindi ko alam sa civil. So, maybe sa mga AutoCAD designs nyo. Yun, yung mga layout nyo doon. So, mga ganun. Doon din nila binabase. Okay, kung gaano kagaling gumamit ng AutoCAD, kung gaano ka pa kagaling sa foundation ng ganito, and so on and so forth. Okay. Sa Nakababa. computer engineering. So, nasabi ko yun. Hindi ko alam sa inyo Nasabi ko yun kasi sa computer engineering, nag-apply nga ako ng iba. So, mostly lahat sa kanila may technical. So, pag pro-programming kami, bibigyan kami ng 8 hours. So, yun yung pinakamalala na applyan ko sa DOST. Saka din sa DepEd. Yun, sa dalawang government. Kasi gusto ko talaga sa government kasi nga mataas yung benefits, saka mataas yung sweldo. Pero yun na nga, pinag-program kami and then as usual, since lahat naman ang alam ko is basic pa lang, so 30% lang yung natapos ko. So yung mga kasabayan ko na magagaling, okay, na 10 years na or 5 years na sa experience, so sila yung nakuha. So ganun. Pagalingan talaga, literally. Hindi lang, actually wala sa grade. Pwede nyo neglect yung grade. Yung the way you present yourself kapag actual interview na. Yun na yun. Sir, kailangan ba lagi ng sir? NC1 tas NC2, sir? Para mas madaling makuha. Okay. So, dapat lang talaga actually, dapat nga bago kayo graduate. Before kasi sa UC, meron kaming subject na gano'n. Required talaga kami buong 3 months nandun kami sa TESDA na yun. Training kami and ginagawa namin yung mga ganitong assessment. So, ngayon kasi tinanggal. So, suggest ko sa inyo, dapat tapusin nyo na yung mga NC na yan sa TESDA as early as you can. So, mag-invest na kayo. Let's say 500, I think 500 or 1,000, ganun yung mga bayarin. Pero malaking tulong yun. Okay, kayo talagang mas matututo pa kayo dun in actual. Okay, sa TESDA. Kasi talagang sa kanila hands-on kagad Wala nang may explanation man, 1 hour lang, tapos puro hands-on na. Tapos maganda yung hands-on. Right, so Thank you, Sir, hindi nyo binalak mag-abroad, sir? Mag-abroad? Wala pa akong balak Gusto ko muna sa Pilipinas.
wala, siguro, wala, parang wala pa sa isipan ko talaga. Baka in the future, kapag, pag na-bored na ako sa Pilipinas, gano'n na lang siguro. Pag gusto ko mag-explore, explore outside the country. So, depende sa inyo Mas yan. malaki ang benefit dun, sir. Oo naman. Pero malayo kasi sa pamilya. Yun yung problema. Alright, Yun. so, Pwede ka na mag-asawa, sir. Sir, kahit 20 asawa mo, sir, pwede, sir. Buhay na buhay mo yun, sir.